We're studying the First King chapter 9. First King chapter 9. Now this was about the warning to Solomon. At sinagot mga kapatid, ito yung sinasabi ni Brother Jay kanina na sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Solomon. At si Solomon mga kapatid ay pinagpakitaang muli. Nagpakitang muli sa kanya ang Panginoon. You see, what we want mga kapatid sa ating buhay is not just because in every prayer, after your prayer, Sister Arlene, for example, before you were really praying that you will have a visa. You see, after your prayer is answered, Sister Judith, you will have another prayer, isn't it? Sister Arlene, Pastor, gusto kong umuwi. Gusto mong umuwi. Kaso ang problema, Pastor, kulang pang pamasahe ko, wala akong pocket money. Yeah? Pero ang gusto mo dati, Sister Arlene, magkabisa lang. Yun lang. Talagang handa akong bayaran lahat. Pero ngayon nagkabisa ka na, iba ulit. Ang tawag doon, Sister Arlene, second visitation, you need a renewed appearances. O yung tinatawag nating muling pagpapakita ng Diyos. Yun ang ginawa ng Panginoon kay Solomon. God appeared again to Solomon for the second time. Ganon, Sister Arlene, ang gagawin ng panalangin sa Diyos na ikaw ngayon ay hihingi sa Diyos, Panginoon, sinagot mo yung dati ko eh. Yang hirap nun eh. Kaya ngayon, Panginoon, magpakita ka ulit. Magpapagagawa ka ulit ng himala sa akin. Hindi dapat natatapos ang ating panalangin. Ganon si Solomon. Ganon ang ginawa ng Panginoon sa kanya. God was good to give Solomon a special appearance at the beginning of his kingship. Yung kanyang 1 King chapter 3 verse 5 to 9. So nagpakitang muli ang Diyos sa kanya. At maganda yon, Sister Alice, na nagpapakita ang Diyos sa atin. Maganda na ang Panginoon ay, bagamat sinagot na niya ang una mong panalangin, pero hindi pa natatapos lahat doon. Kasi may susunod kang panalangin. Sister Alice, uuwi daw siya ng next year. January. Pagdating sa Pilipinas, pag nakabalik ulit sa UK, may panibagong prayer na naman yan. Ay, Pastor, gusto ko na naman ganito eh. Diba? Hindi natatapos si Sister Arlene ng panalangin eh. Diba? Kasi ang kahilingan ng tao, walang katapusan. Just like Solomon. Ang dami-dami niyang yaman, Brother Jay eh. But even in the book of alam natin yan, sinabi yan ni Solomon, that everything is about vanity. Sinabi ni Solomon, ang dami-dami niyang yaman. Solomon's great wealth. Magpalit, pasensya na kayo. I will be coughing a lot because in the book of Ecclesiastes, Solomon powerfully showed that there was no ultimate satisfaction through materialism. Kahit anong yaman ng tao, Sister Alice, wala eh. Hindi talaga matatapos eh. Pag naabot mo na yung, kasi Solomon became the richest and the wisest man ever lived. I mean, alam natin yan, pinag-uusapan natin sa church, na yung kanyang templong pinagawa, umabot ng 500 billion. Church pa lang yon. Templo pa lang yon. How much more yung kanyang personal asset? Yung kanyang personal asset, halos nilampasan pa nga niya ang templo eh. Alam natin, di ba? Pagpalumagay mo na lang na 1 trillion, bahay pa lang niya yon. Ay how much mo yung ibang real estate? In fact, pag binasa natin ng 1 King chapter 10, every year, nagdadala sa kanya ang mga hari ng iba't ibang mga bansa. From all the kings of Arabia, from the governors of the country, lahat ng kanyang mga nasasakupan, the weight of gold, 1 King chapter 10 verse 14 to 15. Solomon's yearly income. Yung income ni Solomon as the king ay umaabot ng 666 talents of gold. So, sa ating pera ngayon mga kapatid, ay umaabot ang kanyang kita sa ating calculation, $1 billion per year ang kita niya. So, talaga napakayaman niya. But Solomon made it eloquently. He said that
materialism is nothing. Kahit magkaroon ka pa ng 5 million, 10 million, baliwala. Ang pinakamahalaga sa buhay ay ang ating gawing tungkulin, ang paglilingkod at ang pagmamahal sa Diyos. Kasi nandoon, Sister Alice, ang kapayapaan ng isip. Mayaman ka nga, pero lagi ka naman takot. Mayaman ka nga, hindi mo naman makain ang gusto mo dahil bawal ganito. May pera ka nga, hindi ka naman makapaglakbay kasi may sakit ka. Pilay ka, hindi ka makalakad. Di ba lang kwenta? Nakasulat lang sa bank account mo yung pera pero hindi mo naman magamit. Amen ba? So, yun lagi ang sinasabi. So, yung sinasabi natin mga kapatid na papangalawang pagpapakita, yung tinatawag na second visitation, it was a renewed appearance. So, ang sinasabi natin, humingi ka ng fresh appearance from the Lord. Sister Arlene. Panginoon, salamat po. Nasagot ko na yung, Panginoon, you answered my first prayer. Nagkaroon ako ng visa. Nagkaroon pa ako ng mabait na papa. Biruin mo yun. May kotse pa. May bahay pa. Sinusundo at hatid pa. Wala ka nang makikitang kasing bait. Mabuting tao. Alam mo yun? Mabuti yun eh. Alam mo yung Brother Johnny, makakita ka ng kasama sa buhay na, alam mo yun? Alam mo, Sister Arlene, yung sinasabi ko, di ba? Kasi madali maghanap ng mga ganyan eh. Di ba? Pero yung makakita ka ng lalaki magmamahal sa'yo ng totoo, talagang mahal ka, talagang totoo, ay mahirap. Diba? Kaya pag nakikita ko si Sister Cecil, laging kumakain sa dalawa ni Brother Jim sa mga restaurant, maganda. Lagi ako nagla-like. Pag nakikita ko si Sister Cynthia at si Brother Colin na kumakain sila, maganda. Kasi mahirap makakita ang makatagpo niyan eh. Amen ba? Ang makatagpo ng isang makakasama sa buhay na mabait, anong sabi? Isang kayamanan sa Biblia. Kaya Sister Arlene, isang kayamanan mo na yan. Yan ay fresh manifestation, fresh visitation, renewed appearance ng Diyos sa buhay mo. Yung muling pagpapakita ng Diyos. Kay Solomon, second appearance niya yun eh. Pag nag-appear uli ang Diyos sa'yo, Sister Arlene, panibagong blessing. Yun lagi ang hihingin mo. Na mga kapatid, laliban tayo. Ang sabi ng Panginoon, I've heard your prayer. I have heard your prayer. Sabi niya ng Panginoon, pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ni Solomon. Walang kwenta ang panalangin, Sister Alice, kung hindi dininig ng Diyos. Marami kasi mga prayer, pero hindi naman dinidinig ng Diyos. Di walang kwenta. Pero yung sabihin ng Diyos na I have heard your prayer, ibang usapan yun. Yun ang true barometer of a prayer. Yun ang totoong sukatan ng panalangin. Kung dininig ba ng Diyos o hindi. Amen ba mga kapatid? What about you? Meron ba kayong mga prayers pa na unanswered, Sister Marisa Ribatis? Meron ka pa bang mga panalangin na hindi pa dinidinig ng Panginoon? Maaring on the way pa? Kaya lagi mong kukulitin ng Panginoon, huwag kang mahiya sa Lord. Panginoon, follow up ko lang ha, yung prayer ko ha. Baka nakalimutan mo lang. Joke lang, Lord. Hindi masama yun. Prayer din yun eh. Panginoon ha, baka nakalimutan mo na ako. Alam mo naman, Lord, gusto ko na makita ang pamilya ko sa Pilipinas. Panginoon, ibigay mo naman sa akin yung answer prayer ko. Baka nakakalimutan mo na, Lord ha. Diba? At maaaring pag natuwa sa'yo yung Diyos, kung talagang kulit-kulit mo. Paalala mo lang. Sundot-sundutin mo lang ang Lord. Amen. Hindi naman masama yung Sister Judith. Kaya yung ating sinasabi na pray until something happens, push, do it all the time. Now, sabi ito, sinasabi ni Brother J kanina, now if you walk before me, ito ang sabi ng Panginoon kay Solomon, if you walk before me, as your father David walked, well, hang on a minute. Sister Alice, David is not a perfect man. Hindi naman sa perfect eh. Pero iba ang karisma ni David eh. Iba ang karisma ni David. Iba ang karisma ni Solomon. Solomon is a fruit. He was a fruit of David's character. But David is the man who really established the dynasty, who established the kingship, the line of the kings and the queens. Mga kapatid. Mga kapatid, sandali lang po ha. So yun ang sinasabi ko mga kapatid doon na si David talaga nagsimula ng lahat ng bagay. Ang sabi ng Panginoon, then if you walked,
If you walk before me, nakagaya ng paglakad na ginawa ni David, ang iyong amang si David, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever. At yun ang sinasabi ko mga kapatid. Mahalaga ang paglakad ng magulang. Mahalaga ang paglakad natin sa palatuntunan, sa alituntunin ng Diyos. Mahalaga ang pakikinig natin sa batas ng Diyos. Simple lang naman ang batas ng Diyos eh. Kasi nung unang panahon, ang gusto lang naman ng Panginoon, lagi mo siyang ipaprioritize. Huwag mo siyang kakalimutan. Kasi pag kinalimutan mo na ang Panginoon, Sister Arlene, then that is the fall. That is the beginning of fall. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakalimutan. Laging may condition, Sister Cecil, ang blessing ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito is, yung pagsagot ng panalangin ng Panginoon sa panalangin ni Solomon, yung pagsagot ng Panginoon sa panalangin ni Solomon, it comes with a great condition. In every blessing, in every answered prayer, there will always be a condition from God. Laging may condition ang Diyos. Sa lahat ng blessings. If Solomon walked before God in obedience and faithfulness. So, kailangan mga kapatid na tayo ay sumusunod ng may katapatan. So, pag ginawa natin yun, Sister Cecil, we could expect blessing in our life. Kagaya na sinabi ng Panginoon kay Solomon, kung susunod ka sa akin at magiging tapat. So, iba yung pagsunod, iba yung tapat. Dapat tapat, may sumusunod at tapat sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Solomon, he could expect blessing on his reign and the reign of his descendants, and the dynasty of David would endure forever. Yun ang pinangako ng Panginoon kay Solomon. Importante yung pagsunod. Nakita ko yun, Sister Arlene. Even in the exam, in the bar exams that I have been through for over. Kaya ako may sakit mga kapatid eh. Ngayon ako nahimasmasan, Sister Christy. Yung tagal kong sakit na gabi-gabi na wala akong tulog, review ako ng review. Because, natutunan ko, Sister Arlene, yung pagsunod sa structure. Yung pagsagot kasi sa mga exam, it's not just answering A, B, C, D. You need to answer it with a structure. Kailangan sumusunod ka sa tamang structure ng pagsagot. Otherwise, pag hindi ka sumunod doon, mali ang sagot mo. Kaya importante lagi mong binabasa ang salita ng Diyos. And the more you read, Sister Cecil, the more you understand the will of God, mararamdaman mo yung gusto ng Diyos. At yun ang sinabi ng Panginoon kay Solomon. Kailangan lalakad ka sa akin ng may pagsunod at katapatan. Kailangan sumusunod at tapat sa pagsunod sa Diyos. At pag ginawa natin yun, Sister Alice, we could expect blessings. Ganun yun eh. Nang sinunod ko yung structure na yun, this one. Nakuha ko yung tamang sagot. Ganun din tayo mga kapatid. Importante sa Diyos yung katapatan at ang pagsunod. Kailangan tapat at may pagsunod sa Diyos. And then, sabi ng Panginoon, Sister Arlene, ngunit, you see, Sister Ceci, lagi tayong bibigyan ng Panginoon ng kakayahang pumili. Pag hindi mo sinunod ito, yung utos ko na ito, sabi ng Panginoon kay Solomon, if you turn from following me, then I will cut off Israel from the land. Aalisin ko kayo. Kayang gawin ng Diyos yun eh. Kaya ang tao may pamimili. Ang tao talaga merong kakayahang pumili. Ano bang gusto mo? Magandang buhay? Maayos na buhay? Ayusin mo. Ano bang gusto mo? Hindi ka maghirap? Magtrabaho. Pero pag gusto mo lang makaraos lang everyday, walang mangyayari. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Yung positive promise, nabigyan ulit ng negative promise. Parang Deuteronomy chapter 1, 28 verse 1 to 14. All these blessings will come upon and overtake you
And then Sister Cecil, after ng 14, ito na yung sumpa. Basahin natin sa Deuteronomy 28. Verse 15. But if you do not obey the Lord your God carefully, so Sister Cecil, lagi sinasabi ng Panginoon, you have to obey God carefully. Mga kapatid, sandali lang ha. Para ako napuputulan ng liig dito sa aking damit. Sandali lang po. Amen. Pasensya na kayo mga kapatid. Mahirap kasi pag ang suit ko green, para ako nagmumukhang lumulutang na, alam mo, parang liig lang yung aking nakikita. Kaya I have to dress up another one. Now, ang sinasabi rito is, kapag, Sister Arlene, but if you do not obey the Lord your God carefully, kasi may sumusunod, Sister Cecil eh. May sumusunod, but they are not careful. They are not careful of obedience, of obeying God's law. Kailangan careful. Kaya pagka nagkakalculate ka, sample nag-text ka, sumulat ka, kailangan i-check mo yung spelling. Balikan mo. Kasi baka mamaya, wrong spelling. Yung tao na tawag, may mga tumatawag sa akin kanina, Attorney Magsayo. Sabi ko, hindi ako sa Attorney Magsayo. Are you talking to another lawyer? That's not my name. Did you check your spelling? I-check mo yung numbers. Naalala ko yung may uncle yung uncle ko si Kuya Tito Perry, foreman din yon. Sabi niya, yung kanyang pagkakasulat ng dapat sana si Sister Arlene ay 2 at saka 1. Ang susulat niya sana 4. Pero yung pagkakasulat niya, parang may konting cool date na ganon. Tapos 1. Yung nasulat niya, sa pagkakabasa ng may-ari ng bahay, 21. Basta sa madaling salita, ang laki nang nawala. Dahil sa hindi na-check. Napasulat niya 21, yung pala 4 lang. So, mga kapatid, na sinasabi dito ng Panginoon, Sister Alice, you have to obey God carefully. Carefully. David made a mistake. He asked just anybody, to hold on to the Ark of Covenant. Maraming namatay because he was not careful. Hindi sinabi ng Diyos na mali ang ginagawa niya. But because of his negligence, maraming namatay. Maraming naapektuhan. So, ang sinasabi dito mga kapatid ng Panginoon is, you have to obey God's law carefully. Mahalaga yung pagsunod eh. Pag nalaman niyo mga kapatid yung talagang full obedience. For example, nag-fill up ka ng form, Sister Judith. Ang isang magaling na lawyer, walang nililikdang blanks. Kasi ang mga Pilipino pag nag-fill up ng form, Sister Cecil, example, wala naman ako sagot din sa tapat na ito, section B. Wala akong kinalaman dyan. Hindi mo na sasagutan yun, nilikdangan mo na, di ba? Pupunta ka na sa section C. Yung section B, kung wala kang sagot, lagyan mo ng NA, not applicable. Babasahin mo isa-isa. Kasi minsan, question 1, if your answer is yes, go to question 5. But if your answer is no, go to question 2. Kailangan mga kapatid, nasasagutan mo na yung lahat. Carefully. Marami mga nag-a-apply, pumapalpak, because they are not careful. Amen mga kapatid? Now, ito ang sabi Sister Cecil. Yung templo ng Panginoon ay pinuno ng gloria, ng kalawalhatian ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, the moment na pabayaan mo ako, the moment na iwanan niyo ako, sabi ng Panginoon kay Solomon, kayang alisin ng Panginoon yung kanyang kalawalhatian sa templo na yon. Makikita mo, Sister Arlene, you will find out that the presence of God remains while we are obedience to His Word. When we are obedient
to His Word. Of course, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. God loves us unconditionally. But the blessings, the answered prayer, always comes with a condition. Hindi aalis ang Diyos, pero wag mo akong pabayaan. Wag mo akong iwanan. Kasi ayaw ng Diyos ng gano'n eh. Diba? In every relationship, Sister Arlene, lahat yan, wino-work out. Oo, mahal ka ni Brother Steve, pero wag mo siyang baliwalain. Wag mo siyang isang tabi, wag mo siyang parang tauhan lang. Anything that you do not water, anything that you do not take or care, anything that you don't care, na hindi mo inaalagaan, hindi mo dinidiligan, namamatayan. Alam mo, Sister Judith, sabi nga nila sa Facebook, yun daw pag-ibig, parang kape. Pag iniliwanan mo yung nakabukas, lalamig ang kape. Sister Cecil. So, ang kape, laging may takip para nananatiling mainit. At pag medyo lumalamig, Sister Cecil, kailangan ilagay uli, ibalik sa gas range para uminit muli. Ganun na pag-ibig sa Diyos. Hindi mo hinahayaang lumalamig ka sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Ang iba man ay nanlalamig, Sister Cecil, iba man ay lumilipat sa ibang church, okay lang yan. Amen ba? Basta ang mahalaga, ikaw ay nananatili. Hindi naman nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon eh. Maraming sasabihin ng mga tao, ganyan-ganyan, pero sabi na lang nila yon. Pero sabi ng Panginoon na sino mang manatili hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Amen? Basta manatili lang tayo. Patibayan lang tayo, Sister Judith. Matibay dito eh. Kasi pag nadala ka lang sa sinasabi nila, sabi nila, mag-iwahiwalay din yan. Yun yung tayo na nga, nakagawa ng mabuti sa kanila, iniwanan nila tayo. Yung pa kayang wala na nagawang mabuti sa kanila, ang hindi nila iwanan. Yun pa kayang walang nagawa sa kanila, ang hindi nila pagsabihan ng masama. Tayo nga nakagawa na ng mabuti eh. Nasasabihan pa nila ng masama. Di ba? So hayaan mo na. Hindi naman natutulog ang Diyos, Sister Cecil. Babalik ang pag-ikot ng panahon, marirealize din nila yan. Amen, mga kapatid. At hayaan mo lang. Yan, may nagla-like. Sister Arlene Eliza, thank you so much, kapatid. Parang isa yata nakikinig sa akin. Ito naman, kapatid. 1 King chapter 10, the Queen of Sheba, the visit of Queen Sheba to Solomon. The Queen of Sheba arrives at Jerusalem. Narinig ng reyna ng Sheba, o also known as Sabia, na ito ang modern day ngayon, mga kapatid, na Yemen. Ito ang southern part of Arabia. At alam natin sa geography, according to the geography, na ito raw, mga kapatid, ay maraming gold, spices, and precious woods. At marami dito, mga kapatid, na itong lugar na ito ng Yemen o ng Sheba ay pinamumunuan ng mga reyna at ng mga hari. Itong reyna ng Sheba, mga kapatid, ay motivated na makita si Solomon and his kingdom. When the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him. Naging bantog si Solomon eh. Amen ba, mga kapatid? Naging sikat. Amen? At nakita ni Queen Sheba, when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. Binigyan ng mga malalalim na tanong ni si Solomon, yung Queen ng Sheba, at lahat ng kanyang mga tanong na mahihirap, difficult questions, pero nasagot lahat yun ni Solomon. Bakit? Kasi matalino si Solomon, hiningi niya sa Diyos yun eh. Amen ba, mga kapatid? Kasi kung iisipin mo, Sister Alice, si Solomon hindi naman siya nag-aral. Wala naman siyang scholarship siguro. Tanging paghingi lang sa Diyos. Amen ba? Mahalaga sa Diyos, mga kapatid, ang paghingi ng karunungan. Maganda yan. Pag kayo ay kahit kayo mga nasa inyong mga trabaho na yan, maganda pa rin na, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan para mapadali ko yung aking trabaho.
May mga technique din yan eh. May mga technique yung paano ka mapabilis mo yung trabaho. Yung iba, pag naglinis ng ganong kwarto, napakatagal. Yung iba, pag nagluto, inaabos ng 2 araw. Pagluluto ng isang tinola, isang araw. Amen ba? Paano mo mapapadali? Sister Judith, paano mo mapapahaba ang buhay ni Madam? Amen ba? Ganyan. Kailangan humihingi ka ng karunungan sa Diyos. Now, when the king of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the house that he had built, the food on his table. Alam mo mga kapatid, yung pagkain din sa hapagkainan, kailangan nakikita rin dyan ang yaman ng tao. Kaya dapat yung inyong kainan, dapat may mga saging, may mansanas, ganyan. Huwag yung ang lamesa nyo, walang kalaman-laman. Puro mga nakatakip na mga pinggan, na mga bahaw, mga lumang pagkain, mga panis na, wag. Amen ba, Sister Judith? Yung iyong lamesa, lalagyan mo siya ng mga prutas. Bumili ka ng orchids na pa 5 pounds. Lagyan mo ang iyong lamesa ng isang orchids na mga, iba ang may halaman sa bahay. Iba ang may mga prutas sa bahay. Kahit na dadalawang pirasong apple, magkano na naman ang apple, lalo na dyan sa may bandang Kilban, isang tumpok, 1 pound. Tapos sasabihin mo, mahal pa. Social, 1 pound. Amen ba? Kung makakain ka nga sa chop-chop, umuubos ka ng 20 pounds. Yung tumpok lang isang saging, 1 pound. Isang apple, 1 pound. Pag nakikita mo makukulay, yung kasing table, nakakapagpagana yan eh. Amen ba? Kita mo, nung makita ni Queen Sheba, ang kanyang bahay. Kaya maganda rin, talaga nga Sister Alice, magkaroon ka ng magandang bahay. Kasi pagdating ng panahon Sister Alice, ito mga kapatid, magkwentahan tayo. Real talk tayo mga kapatid. Sister Arlene, ikaw ay 48 na, di ba ka? Sister Arlene, 48 ka na, no? 48. Oh. Pagdating mo kapatid ng 50, 50 ka na. Okay? Dapat, pagdating mo ng 60 kapatid, 60 years old, you have 10 years time window to build up a nest. Kasi pagdating mo ng 60, 65, pahina ka na yan eh. Paano na, downturn na ang strength mo. Hindi mo na matatrabaho yung natatrabaho mo ngayon. Kaya ngayon pa lang, namimili ka na ng mga hollow block. Sister Cecil, yung iyong mansion sa Lanao del Norte, Camellia Homes, ipagpatuloy yan. Mahirap kasi mag-ipon. Maganda, Sister Judith, makapagpagawa ka, taasan mo sa Ipagaw Rice Terraces, ipagawa mo doon ang Torre ni Doña Judith. Amen? Sister Marisa Ribatis, magpagawa ka ng bahay. Because ang bahay, mga kapatid, yan ang reflection ng iyong pinaghahanap buhayan. May tuturo ang kamay mo, Sister Cecil. Ito ang bunga ng aking hirap at pagod sa London. You don't need to talk. Because your house will speak on your behalf. Pagpasok ng mga bisita mo, Sister Judith, walang makain, amoy bagoong. Alam mo, may mga bahay na ganyan. Pag pumasok, amoy bagoong, amoy malansa, amoy mapanghi. Mga kapatid, bumili kayo ng domestos. Amen ba, mga kapatid? Yung toilet, dapat may domestos, may muriatic. Pagkakagamit yun ng toilet, lagyan ng spray, bumili kayo ng mga pang-spray na pampabango para pagkakagamit, may spray. Amen ba, mga kapatid? Mahalaga sa bahay, Sister Charmy, ang bahay at ang pagkain sa table. Look at this. When the Queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the house, the food. Diba? Hindi yung pagbibisita, walang kalaman-laman ang rep, lahat naka-defrost. Paano na kung bibisita kayo? Lahat naka-defrost, mga kapatid. Kailangan may pagkain. Nakita ni ng Queen of Sheba, sabi niya, there was no more spirit in her. Medyo parang naubusan na ng hininga si Queen of Sheba sa sobrang paghanga niya sa yaman ni Haring Solomon. Of course, alam natin si Queen of Sheba, maaring sanay siya sa luxury.
Kasi reyna siya eh. Pero kakaiba ang pagpasok ng hari ng Sheba, ng Queen ng Sheba rather, sa bahay ni King Solomon, namangha siya. Amen. Sister Arlene, gusto ko pag nagpagawa ka, kung anong nakikita mo sa mga employer mo sa may bandang Cricklewood o sa mga bandang Golders Green na yan, eksakto mga kapatid. Yan ipanalangin mo sa Diyos. Panginoon, nagtrabaho ko sa magagandang bahay. Panginoon, gusto ko magkaroon din ako ng bathtub. Bro mo yun, pagdating ng Masbate, Sister Alice, darating ka sa Masbate, Brother Johnny, Sister Alice, makikiligo naman. Brother Johnny, saan mo gusto? Bathtub o gusto mo shower? Aba! Amen ba mga kapatid? Sister Alice, ano sabi mo? Lupa pa lang po, wala pang bahay. Aba, yun na nga, hihingin mo nga yan sa Diyos. Panginoon, lupa pa lang yan, pero naniniwala ako, Panginoon, na magpapagawa ako ng bahay dito. Doon naman nagsisimula yun sa lupa. Siyempre, alam ka namang ilagay mo ang bahay mo sa ibabaw ng hangin. Siyempre, may pagtatayuan yan, may pundasyon. Pero doon sa lupang ibibinigay siya ng Panginoon Sister Arlene, ipapanalangin mo, Panginoon, I am laying my hands to this land, Block 2, Lot 21, Masbate, Phase 2 ng Masbate Village. Oh. Diba? Diyan ka magpapagawa. At huwag kayong mga kapatid manghinayang. Magpagawa ng magagandang bahay. Lalo na, diyan naman itirahan nyo. Amen ba? Kasi may mga tao nagpapagawa, maliit. Bahay kubo. Ba't yung papagawa ng bahay kubo? Galing ka ng Inglaterra, Sister Judith. Pag nagpagawa ka, maganda, Sister Judith, magandang bahay. Amen ba? Hayaan mong pagpasok ng mga classmate mo, Sister Arlene. Ay God, Arlene, ang ganda ng bahay mo. Bakit? Paano mo ito nadika? Bakit, Sister Arlene? Yan kasi ang plano ng Panginoon, Sister Judith. Ayon ng Panginoon, ito masabi ng Panginoon, if you obey, if you hearken to the voice of the Lord your God, all these blessings will come upon you, and all these blessings will overtake you, and all the world will see, you see, Sister Judith, all the world will see. So ang gusto ng Panginoon, Sister Arlene, makita ng buong daigdig. Hindi lang taga Masbate. Taga buong Bicol region, makikita nila ang bahay na ipinagawa mo, dahil yung bahay na ipinagawa mo ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yun eh. Lupa pa lang. Pero my God, may isang tumataas ng bahay. Pagpasok mo dyan, iba kasi ang magandang bahay. Huwag kayong nangangarap palagi sa maliliit. May mga taong, dito na lang tayo sa maliit. Lagi na lang maliit. Kaya ayoko yung kasabihan na yung habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Naku, ayaw ko yan. Bakit? Kasi wala nang ginawa ang Pilipino, Sister Christy, kundi mamaluktot ng mamamaluktot. Habang buhay na, nasa kabaong na, nakabaluktot pa. Oh, Sister Judith, yan bang gusto mo? Habang buhay, nakabaluktot. Amen ba? Si Pastor Sally, may pinapakitang picture, oh. Pastor Sally, yan po ba ang inyong design ng inyong bahay? Okay, tama si Pastor Sally. Ito, Sister Arlene, 3 rooms lang to. Taga-kuan ang nagpapaguhit nito sa akin, taga Ilocos. Oh, yan, oh, kita mo? Papaguhit din po ako, Pastor Salvi. Ayan, magpaguhit ka na, Sister Arlene. Pastor Sally, sabihin mo lang po ang inyong... Kay Sister Arlene Pastor, 5 story. Oh, kita mo, 5 story pala. 5 palapag. Pastor Sally, sige na. Ayoko. Hindi na ako makakakit ng Brother John. Mga kapatid, may magandang Sister Char. Elevator. Natin yun. Talaga mo elevator. Magandang bahay, Sister Charmy. Maganda yung, hindi ko sinasabing kayo, wag namang maging mayabang. Wag maging mayabang. Pero maganda ang bahay. Pagpasok mo, sasabihin ko sa'yo, pagpasok mo, Sister Charmy, at maganda ang bahay mo, bawat segundo ng hininga mo, ramdam na ramdam mo. Alam mo yung, my God, bawat lakad mo, bawat upo mo sa dining. Saan tayo, sweetheart? Pag sabi ni Brazil, doon tayo sa dining area. Dining area. O saan naman tayo? Doon tayo sa dirty kitchen. O, kita mo? Dapat ang dirty kitchen, hindi dirty. Dapat yung dirty kitchen, dirty lang siya, lagay na madudumi. Ng mga maduduming kaldero. Pero dapat yung dirty kitchen, malinis pa rin siya.
O saan naman tayo, Arlene, magkakape? Doon tayo sa lounge. Main lounge. Kasi dalawang lounge ni Sister Arlene. Isang dining area / kitchen plus may main lounge. Oh, Brother Johnny, Sister Ami, di na naman tayo sa aming balkonahe sa taas. Sa fifth floor tayo, makikita natin ang pagbaba ng araw, pagsikat, pagbaba ng mga bituin, paglipad ng mga humihin ng mga ibon, ano ng mga alon, pagdaan ng mga barko sa Masbate. Oh, bro yan. Mga ganyang kapatid. Alam mo, pag magandang bahay nyo, pag magandang sasakyan ninyo, mga kapatid, damang-dama mo ang blessing ng Lord. Kaya Pastor Saldi, salamat po sa inyong pagpapakita na yan. Marami po ang magpapaguhit sa inyo. Sister Arlene, magpaguhit ka na. Yan ang pananampalataya. Hindi yung bumili ka ng lupa. Ano gagawin mo sa lupa? Wala. Tataniman ng singkamas. Saan to? Anong nangyayari dyan? Kailangan may plano. Tama, Sister Cecil, nakita mo, sinulat mo yan. Your plan is the picture of your dreams. Yan ang iyong larawan ng iyong pangarap. Plano mo yan eh. Dito. Ay, Pastor Saldi, pwede po bang laki-lakihan natin ang ating kwarto para, meron po kaming closet. Oh, yung lagay ng mga aparador. Kasi minsan ang mga Pilipino, bihasang-bihasa ang kwarto, lahat nandoon ang aparador, nandoon ang mga sapatusan, kaya parang ang kwarto / imbakan. Wala ka nang madaanan, sobrang sikip. Nasaan na ba ganito? Nasaan bang kwarto? Nasaan ang kama? Nandiyan, babuksan mo lang. Natatakpan ng mga damit na madudumi. Nandyan lang. Makikita mo. Amen ba, Brother Jay? Maganda, alam mo, meron tayong, yun ang nawawala sa bahay ng mga Pilipino. Kailangan merong sariling, yung lagay ng mga aparador, yung closet. Yung para kukuha mga babae ng damit, doon lang. Ang dapat ang mga damitan, wala sa kwarto. Kaya Pastor Saldi, guhitan mo niyan si Sister Arlene. Iba ang maganda ang bahay. Iba ang hapagkainan, ang hapagkainan nyo laging, dapat walang... Pastor Don, ang magandang bahay ay may plano. Ayan, kita mo? Si Arlene, nakita mo na. May plano. At meron tayong planner, meron tayong foreman. Si Pastor Saldi, marunong gumuhit yan. Kaya mga kapatid, itanong nyo na lang kay Pastor Saldi ang kanyang professional fee. Ayan, mahal din kasi ang professional fee na gumuguhit. Pero iba kasi ang gumuguhit, iba kasi ang may guhit. At saka pag may guhit na, meron ng sulat, may plano na, Mr. Arlene, pwede mo nang pag-unti-untiin eh. Pastor Saldi, ilang kayang semento magagamit natin dito? Pastor Saldi, ilang kayang bakal ang kailangan natin? Magkano kaya ang estimate dito? May estimate yan eh. Kasi naman may haba, sa haba na ganyan, mga 100 square meter. Alam na nila na mga ganyang maguguhit ng mga foreman, ang semento, ang bakal, ang bato, kung ilan man. Magkakaroon ka ng rough estimate. Rough estimate. At least, meron kang rough estimate. Ngayon, wala. Sister Arlene, lupa, walang guhit. May guhit ka na. Pastor Saldi, meron akong 500 square meter. Ilan bang dyan? Ilan bang front yard mo? Ang backyard mo? Pastor Saldi, pwede bang palagyan ng swimming pool sa itaas? Pwede. Amen ba, mga kapatid? Pwede mong palagyan ng swimming pool yan. Kaya mga kapatid, pwede mo yang ipaguhit sa ating mga kapatid. Magpapatuloy tayo mga kapatid sapagkat ito ay habagkat ang hinahanap natin mga kapatid dito, yung maganda ang bahay. At maganda ang bahay. Ito naman ang Sister Alice, hindi natin ito, wag nating masyadong kawawain ng ating mga sarili. Kasi may mga Kristiyano na ayaw nila ng magandang buhay. Pero hindi lang gusto ng plano ng Diyos, Sister Embong. Ang plano ng Diyos sa atin ay gumanda ang ating buhay. Ay bakit ka ba nasa London? Bakit ka ba nasa Italy? Kung masama kung ang buhay mo rin pala ay ayaw mong umunlad, dito ka na sa Pinas. Amen ba, Sister Arlene? Ayaw mo palang umunlad dito ka na lang, ka nang magtrabaho. The fact na nagtatrabaho ka, nagsisikap kang umakaahon sa kahirapan. Amen ba? At yun ang nakita ni Queen Sheba. Now, sabi ni Queen of Sheba, indeed, the half was not told of me. Yung mga narinig ni Queen of Sheba na magagandang bagay about Solomon and his kingdom. Pero nung makita ni Queen of Sheba, yung buhay ni Solomon, sabi ni Queen of Sheba, kakalahati lang pala narinig ko. Mas maganda pa pala ang buhay ni Haring Solomon sa actual. Yan. May mga tao kasi na maganda lang ang forma Sabi ko nga sa inyo mga kapatid Alam mo yung magandang bumihis. Pero pag punta mo sa bahay, isang bulate na lang, hindi nakakapirma, bagsak.
At hindi ako nahihiyang mangaral ng salita ng Diyos na kasi hindi ako naniniwala, Sister Cecil, na ang Diyos natin ay gusto niya tayong manirahan palagi sa mga barong-barong na bahay. Sister Arlene, yun ba ang tingin mo sa Diyos? Na mananatili ka sa squatter area? Ganyan ba ang pagkilala mo sa Diyos? Hindi. Itong pinag-aaral natin, wisest man ever lived, richest man ever lived. Pinagpala ng Panginoon beyond His measure, beyond His wildest imagination. Amen ba, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Queen of Sheba, happy are your man, and happy are those, your servants. Nakakatuwa. Ganoon mo. Yung normal na mga katulong sa Pilipinas ngayon, 3,500, 4,000, mataas na yon. Sister Arlene, yung 4,000 yung mga domestic workers sa atin na 1,000 per week, pesos. Oh. Pero pag ikaw ang nag-empleyado ka ng mga, ay hindi. Ang sweldo ng mga tao ko, alam mo na, nabalitaan ko yung may-ari ng SGV, Saisip Gores and Vilayo, ang pasweldo niya sa kanyang isang katulong, Sister Arlene, 29,000 pesos per month. Libre lahat yun ha. Ang katulong niya, 7. Si Saisip ang tawag ng mga tao, ng mga kaibigan niya, Washington siya. Saisip Gores and Vilayo. Si Saisip Washington, ang pasweldo niya sa isang tao niya, 29,000, almost 30,000. Samantalang yung mga normal na mga katulong na kagaya ng yung mga kasabayan ng katulong niya, 4,000, 5,000. Kaya pag ang mga tao naglingkod sa'yo, Sister Arlene, papasweldohin mo ng maayos-ayos. Huwag mong babarating. Amen ba? Tama sabi ng Queen of Sheba, happy are your men, and happy are these, your servants. Kasi matutuwa ang mga tao na maglingkod sa iyo. Matutuwa ang mga taong pagsilbihan ka kasi malaki ang sweldo. Kahit naman kayo eh. Nung Sister Arlene, galing ka ng Kuwait, masaya ka na sa 19,000. Diba? Pero nung dumating ka pa sa UK, 19,000, masaya ka pa? Hindi na. Kasi siyempre, iba na, may comparison ka na eh. Teka muna. Dati masaya ako sa 19, pero hindi na ako papayag. Kaya ma'am, hindi na ako masaya sa magkano ang 400, ang sweldo ni Sister Arlene 400 na lang, 450. Times 70 mo na lang. 31,500. Per week. Per week yun ha. Times 52 mo na lang. 1.6 million per year. Kung 19,000 per month sa Kuwait, times 12, 228,000. Minus 1.6 million. Sige. 1.6 million. Magkaroon tayo, kasi gusto makita mo yun, Sister Arlene. Minus 228,000. Ang diferensya, 1.372 million. You see? Ibig sabihin, pag malaki ang sweldo ng tao, ang saya ng tao, minsan depende sa sinusweldo. Amen ba, mga kapatid? Pag malaki ang sweldo ng mga tao mo sa'yo, di masaya sila sa'yo. Kahit na hindi masaya saya, pero pagka malaki ang sweldo, matapang tong among to, pero okay naman. Pagkakatapos naman ng linggo, okay, bawi-bawi naman. Di ba? Quits naman kami kasi malaking sweldo ko eh. Kahit sampal-sampalin ka ng amo, pero kakatapos naman ng linggo mo, di ba? Bayad ka naman ng 500 a week, okay. Kahit ang trabaho mo sa employer mo, yung tinasawag nilang PT, okay lang. Ang tingin mo na lang sa dumi ng tao, pera mo na lang, okay lang yan. Bakit? Kasi laki ng kita eh. Sa Kuwait, 19,000, nasasampal-sampal ka rin lang. Hindi ka nakakalabas. Walang Jollibee, walang McDo. Wala kang boyfriend na may kotse. Sa London, Sister Arlene, may sundo ka na. May hatid ka pa. Meron ka pang malaya. Kumikita ka pa ng 1.6 million. Yan ang blessings. Amen ba, mga kapatid? Kaya happy are your men and happy are these your servants. Kaya kayo, mga kapatid, pag kayo nagkaroon ng katulong ng mga taga-empleyado, lalaki-laki yung sweldo. Iba rin kasi malaki yung sweldo, Brother Ben. Laging mas mataas. Amen. Kasi, bakit, Sister Alice? Pag ang katulong mo, binarat-barat mo,
Pag nilagyan lang niya ng lason, ang kanin mo, ang kinakain mo, patay ka na. Kaya nilang gawin yun eh. Bakit? Hawak nilang baraha mo eh. Amen ba? Pero pag mabait ka sa empleyado mo, mabait ka sa mga katulong mo, mamahalin ka nila. Alam mo yung kasama namin sa bahay sa Timeri, 25 years na sa amin. Never yung umalis. Yung si Brother Edro lang, na ngayon ay teacher na, bago yun umalis sa amin, 15 years yun sa amin. Bakit? Pinamahal namin. Tinuturing namin sa tao talaga. May sariling kwarto. Kasi minsan na may katulong, Sister Christy, ang mga katulong, minsan kukuha ka ng katulong. Saan matutulog ang katulong nyo? Diyan sa garahe. O doon na lang sa ibabaw ng kung saan man puno ng aratilis. Gawin mo, tratuhin mo silang tao. Parang UK. Sa UK, ganun eh. Oh, ma'am, you want me to stay in? Where will I sleep? No, I don't like that room. That room is very bad. I like there. Na may nakakapamili ka pa eh. Amen ba mga kapatid? Samantalang sa Kuwait, Sister Marisa Ribatis, ang mga yan, walang kwarto. Minsan, di kumakain. Amen ba? Minsan daw, yung mga taga-Oman, mapakain, minsan, alas 9 ng gabi, hindi, pagkakain, yun, isang beses lang sila kumakain, isang araw ha, isang beses lang, Brother Ben. One time lang kumakain sa isang araw. At after makakain ng 9 o'clock, magpapatulog ka pa ng bata, mamamalansya ka pa, hindi pa tapos ang trabaho mo. Samantalang sa UK, Sister Arlene, Madam, 9 to 5 only. It's 6 o'clock. No, I will go. My boyfriend is waiting for me outside. We are going to watch movie. Sorry, I'm finished. Kalas. Amen ba? Ganon kabuti ang Panginoon, Sister Arlene. Amen ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, lagi ko hindi ko nakakalimutan yung nagpatotoo sa atin sa church. Siya daw ay matagal na sa Taiwan, 15 years sa Taiwan. Ang nabili lang niya, Sister Alice, ay isang standard electric fan. Isang standard electric fan. Ang nabili. Ngayon, Sister Arlie, nakakailang taon pa lang sa London, nakabili na ng lupa. Ngayon, Sister Arlie, meron ka ng guguhit ng iyong kapalaran. Gano'n mo, Sister Arlie? Guguhit ng iyong kapalaran talaga. Guguhit na ni Pastor Saldi ang iyong bahay. Ayan. O yan, Sister Arlie, no? Meron pinapakita pa ni Pastor Saldi ang iyong... Prospective yan, 3 million ngayon. Ayan, Sister Arlie, 3 million daw. Oh, pwedeng hulugan yata yan, Sister Arlie, pwedeng Meron hulugan. na po kami, Pastor, swimming pool sa dagat sa likod ng bahay namin. Ay, hindi pool yung kapatid. Swimming ano yun? Swimming sea. Deal daw, Pastor Saldi. Deal daw, deal. Ayun mga kapatid. Kaya napakagandang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay dito mga kapatid. Now, ito ang bunga ng ating pagsunod, Sister Arlene. Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 10. Verse 1 and 10. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Itataas ka ng Panginoon, Sister Cecil eh. The Lord will allow you to be blessed so that the world will know that you are the child of the living God. Gagawin ng Panginoon yun. Kasi kailangan ng Panginoon ng ambassador eh. Kailangan ng Panginoon ng flag carrier. Ano yung flag carrier? Tayo, ikaw yun. Sister Alice, ikaw ang flag carrier ng banner ng Panginoon. Sapagkat kung hindi ka, kailangan ng Panginoon, and God wants to bless you so that the world will see that Jesus is true in your life. Amen mga kapatid. Yun ang sinasabi natin. Mga kapatid, sandali lang po ha. Kailangan mga kapatid ng flag carrier. Amen. Para makita ng mga tao na, oo. Ano yan eh? Born again yan. Anak ng Diyos yan. Oh, sino naluluwa lahat eh? Di yan Diyos. Di ba, Sister Arlene? Pagka ikaw ngayon tinuturo mo kay Brother Steve, maganda doon sa lugar na yon. Nakikita ng mga tao, grabe talaga si Arlene talaga, oh. Dati nagtitinda lang yun ng shawarma eh. Dati nagbibinda lang sa minute burger eh. Ngayon eh,
ano na talaga, paturo-turo na lang sa ibabaw ng kanyang bahay. Pagsisikapan din natin yan, Sister Alice. Sister Cecil, pagsisikapan mong umunlad ang buhay. Walang saysay ang ating paghahanap buhay kung hindi ka uunlad. Walang saysay ang ating pangibang bansa kung wala ka rin lang may tuturo. After 5, 10, 15 years, Sister Cecil, magdadalawampung taong ka na. Kailangan may turo ka. Itong, mga kapatid, I want to see your point. Gusto ko makita ang inyong, ibigay niyo sa akin ang inyong hintuturo. Sister Judith, I want to see your pointing finger. Sister Marisa Ribatis, yan. Ituro natin sa bandang kanan. Sabihin natin sa bandang kanan, Panginoon, mga kapatid, i-unmute niyo ang inyong mga microphone. Sabihin natin, Panginoon, sa lugar na ito, Sa lugar na ito, itinuturo ko ang aking kamay, aking kamay, Panginoon, Panginoon, pagpapalain mo ako. pagpapalain mo ako. Makakapagpagawa ako ng malaking bahay, ng malaking bahay, magandang bahay, magandang bahay, at Panginoon, Panginoon, payayamanin mo ako. payayaman. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Yan mga kapatid ang padalangin, Sister Charmy. Pag nanalangin ka, wag kang mahiya sa Panginoon, Sister Marisa. Napayamanin ka ng Diyos. Bakit? Anong gusto mo? Pahirapin ka ng Diyos. May mga tang, Lord, ayaw kong yumaman. Gusto kong maghirap. Sige, maghirap ka. Ayaw kong maging mahirap. Gusto kong maging mayaman, mga kapatid. Amen ba? Kung gusto maghirap, ikaw na lang. Ako, gusto ko laging maganda ang buhay. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Parang si Haring Solomon. Amen ba? Kaya mga kapatid, gusto ko, pag pumunta tayo ng norte, meron tayong Sister Judith. Amen? Meron tayo, pag nagpunta tayo ng Mindanao, meron tayong Doña Cynthia Village. Pag nagpunta tayo ng Masbate, meron tayong Doña Mama Monchang Arlene Lusong. Amen? Pag nagpunta tayo ng Marikina, meron tayong Don Rodriguez Benjamin Umayam. Pag nagpunta tayo ng Lanao del Norte, meron tayong Hacienda de Johnny de Casido. Oh. Ayun ba? Pag nagpunta tayo ng Batangas, marami tayong mga kapatid, ganyan. Kasi mga kapatid, 5, 10, 15 years, 20 years from now, baka magkahiwa-hiwalay na tayo. Hindi naman lagi tayo magkakasama. Tatapatin na natin. Nagkakahiwa-hiwalay ang tao sa iba't ibang pamamaraan. Mamaya, Pastor, uuwi na po ako sa probinsya namin. Ay, sa kapatid, I love you with the love of the Lord na lang, ha? Tayo hindi na baka tayo, magkita man tayo kung saan naman. Sister Christy, pagdating natin ng Nueva Ecija, Blessed Christie's sitio, o kaya malaking asyenda ni Brother Joey at saka ni Sister Christy. Kasi hindi mo na alam ang buhay. Kaya lagi mong hihingin sa Panginoon niya, Sister Christy, Panginoon, hindi mo ko pinadala dito sa London para maghirap. May plano ka sa akin. At hindi ako naniniwala, Panginoon, na uuwi ako na mahirap. Pag uwi ko, Panginoon, dala ko ang tangkas ng kasaganaan, Panginoon, uuwi ako. My life has never been the same. Ibang-iba na, Panginoon, ang aking buhay. Amen. Kaya maganda, makapagpagawa ka muna ng bahay. Kasi mag-retire ka na, Sister Christy, gusto mong mag-retire. Maganda ang bahay. Yung bagay, Sister Christy, may bahay na maganda na talaga yan. Kasabihan talaga yan pag nagpunta ka ng Nueva Ecija ngayon, mga kapatid. Tapos na tayo, mga kapatid. Pag nagpunta